Dapat nga bang bawiin ng PBA itong trade na nangyari kay Jordan Hedding at Mikey Williams ng TNT? Isa ito ngayon dito sa mga sinasabi ng fans ng Converge na dapat gawin ng PBA dahil hindi nga pumipirma ng kontrata itong si Mikey Williams. Siyempre ang understanding ng Converge nung kinuha nila si Mikey ay pipirma ito sa kanila kaya nga nila tinrade si Jordan Hedding. Pero ayon naman siyempre sa opinion ng mga fans ng TNT, hindi kasalanan ng tropang Giga na hindi pumirma si Mikey. Alam naman nitong TNT tropang Giga o alam din ng Converge Fiberxers yung history ni Mikey Williams. Kaya nga itong TNT alam nila na nung tinrade ay mananalo sila dyan. Dapat alam na rin ito ng Converge Fiberxers. Pero sabi nga nila ngayon naglalaro na si Jordan Hedding dito sa Converge Fiberxers o itong si Jordan Hedding dito sa TNT tropang Giga, malabo nang bawiin ng PBA yung trade. So, ang mangyayari na lang siguro dyan, if ever, ay gumawa ng rule ang PBA na kinakailangan siguraduhin na yung player ay pipirma ng kontrata. Actually, nangyari na to dati kung yung maaalala, si Chris Ellis tinrade ng Barangay Ginebra sa Blackwater pero hindi ito pumirma doon sa team. Kaya nangyari, walang nakuha itong Blackwater bossing. So ngayon, may mga sitwasyon talagang ganyan na kapag ayaw ng player pumirma, ay magkakaroon talaga ng problema. So nandun na yan siguro sa team kung ite-take nila yung risk na kumuha ng isang player na posible na hindi pumirma ng kontrata. Kaya nga yan ang naging problema ngayon itong Converge Fiberxers. So yung balita na babawiin yung trade nitong Converge dahil ayaw pumirma ni Mikey, sa tingin ko malabong mangyari talaga yan. Ang pwede na lang gawin talaga ng Converge next time, may siguraduhin nila na kapag nag-trade sila, ay makukuha nilang player ay yung talagang pipirma ng kontrata sa kanila. Itong si San Miguel Beer coach Leo Austria ay naghahanap pa ng mga center na pwedeng makuha. Pero kabilang dito sa mga nakikita nating pwedeng options sa ngayon ay ang 7'1" na si Sage Tolentino. Itong si Tolentino ay kinukonsidera na isa doon sa mga top prospects na pwedeng sumali sa PBA. Dahil hindi nakakuha ng passport itong si Sage Tolentino ng maaga, hindi siya po pwede o hindi siya eligible dito sa Gilas, Pilipinas. Pero pwede siya sumali sa PBA draft. Para to si Kamaka Hepa na pwede na maglaro sa PBA. Kung ito si Sage Tolentino ay magpapadraft sa height nito na 7'1", sigurado na ito ay magiging number 1 pick. At ito ang pwedeng kunin ng San Miguel na papalit dito kay Junmar Fajardo. Kaya hindi na ako magtataka kung talagang susubukan ng SMB na kumbinsihin ang nasabing player na sumali dito sa draft. Dahil napakalaking bagay kung ito ay makukuha nila. Kumbaga ito magiging era palette ni Junmar Fajardo kung sakasakali o magiging magandang tandem sila. Kaya nga hindi na nakapagtataka talaga kung ito yung tipong player na talagang susubukan kunin ng mga team sa PBA. At pagdating sa ganyan, alam natin, isa sa pinaka-eksperto dyan talaga San Miguel. Dahil malamang gamitin nila yung draft pick nitong Terra Firma para ma-acquire ang nasabing player. Ngayon, depende na lang yan dito sa liga kung paano nila to i-implement. Alam naman natin na itong si Sage Tolentino, kahit sabihin natin hindi pamilyar yung mga fans sa pangalan yan, yung mga nanonood ng basketball sa Amerika at yung sabihin natin tinitignan yung mga prospects sa Gilas, Pilipinas, sigurado nakilala nila itong si Sage Tolentino at kung ano ang kaya nitong gawin para dito sa SMB kung sakasakali nga na siya ay yung makuha at mailagay dito at madraft ng Beermen. Ang Barangay Ginebra naman ngayon ay kabilang doon sa mga teams na nagiging busy dito sa darating na mga preparasyon para sa opening ng bagong conference ng PBA at yung bagong season. At baka ito si Jason David kabilang doon sa mga players na pwede na nilang alisin doon sa lineup at palitan ng iba. Ang nakikita ko kasi itong si Jason David, kahit na may potential yan, hindi talaga mabibigyan ng minuto dahil maraming wingmen itong Barangay Ginebra. So most likely ito talaga ay kabilang doon sa mga ite-trade na ng Gene Kings. Marami naman pwedeng makuha ibang players ng Ginebra pero kabilang doon sa mangyayari dyan, posible si Jason David ay dalhin dito sa Phoenix Fuel Masters kapalit ni Jason Perkins. Iyan yung nakikita natin na isang pwedeng mangyari dito. At alam din natin na ito si Jason Perkins pwede yung pampalit dito kay Jamie Malonzo. O kaya naman para mas maganda,
pwedeng draft pick ang kunin ng Barangay Ginebra para instead na veterano si Perkins, yung mga batang players ang kanilang makuha para sa darating na draft. At yan yung magiging sabihin nating future ng Barangay Ginebra kung sakasakali. Isa rin ito dito sa magiging magandang advantage ng Ginebra kung talaga makukuha nila yung ganyang option. Alam naman natin na itong Barangay Ginebra ay seryoso dito sa pagbawi sa darating na season at mukhang ganyan talaga ang kanilang binabalak na. Kung sakasakali na matrito si Jason David, wag na kayo magulat kung ito'y mapunta dito sa Northport Batang Pier para yung pick ng Northport na makuha nila. Or baka sa Phoenix pa rin dalhin at ang mangyayari naman, yung draft pick ng Phoenix na pang number 2, yan ang mapupunta dito sa Barangay Ginebra. At yan talaga magiging isa dito sa sabihin nating bagong simula para sa Gene Kings. Kung sakasakali nga na matuloy yung pag-trade nitong si Jason David at mapunta sa ibang koponan. Ang Wilcon Depot ay isa dito sa mga kumpanya na matagal na papabalita na pwedeng sumali dito sa PBA. Siyempre kung pag-uusapan naman natin itong Wilcon, alam natin isa yan sa pinakamalaking kumpanya dito sa Pilipinas at wala naman silang produkto na karibal dito sa PBA. Ibig niya sabihin, kapag ito'y nangyari, pwede silang sumali. Una-una, financially, meron silang capability. Pangalawa, madaling ma-approve yan ng Board of Governors dahil nga walang karibal na produkto. Ibig sabihin, hindi magiging competition. Pangatlo, itong Wilcon Depot, alam natin, reputable yan. So, kapag yan sumali sa PBA, hindi naman yan basta-basta na lamang bubuo ng team na hindi kaya na mag-compete sa kampyonato. Kung magiging mas maganda ang kalalabasan ng PBA kung sakasakali nga na itong Wilcon ay sumali at bigyan sila ng oportunidad na ipakita kung anong kaya nilang gawin. Sigurado naman na hindi basta-basta na lamang sabihin nating manghihina ang liga at hindi na lang nila papayagan na maulit na itong nangyari na katulad ng Blackwater at Terra Firma na walang balak manalo. Kung gusto ng PBA na mabawi yung reputation nila, dapat payagan na nila yung mga kumpanya talaga na determinadong lumaban na mag-feel ng mga sarili nilang koponan. Pwede na itong Wilcon baka bilhin ng Terra Firma o kaya naman malay natin yung Blackwater. So far, dalawang teams ang sumubok bumili dito sa Terra Firma, itong Star Horse Shipping at yung Zamboanga Valientes pero parehong hindi natuloy. So baka kung sakasakali itong Wilcon na ang makabili sa kanila o kaya sa Blackwater Bossing. Kung ano pa man magiging welcome nito sa PBA kung sakasakali dahil alam naman natin na yung capability talaga nito ay kinukonsidera na isa sa pinakamalakas at pinakamalaki sa liga. Binabati natin yung ating mga viewers katulad ni RG Bueno at Darina Family, si Michael D, si Anthony Aldon, si Romeo Conchada, si Joshua Giray Espejo at Rosales Family, Dalmacio de Guzman, Malyari Mascarinas, pati na rin si Ireneo Salangsang, si Dexter Domer, si Enju, Katsakino Dukusin at ang iba pa.